Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Higit 800,000 na bariles ng langis na galing Russia at Singapore dumating na sa Pilipinas. natural gas na mas mura raw natuklasan sa bahagi ng Malampaya Gas Field. Panawagan ng mga nagproprotestang transport group. Mag-resign raw si Energy Secretary Sharon Garin. Pero ang palasyo dumepensa. Kampo ni Vice President Sara Duterte muling iaakyat sa Korte Suprema ang impeachment complaint laban sa kanya. Kine-question ulit ang proseso ng Kamara. Kandidata ng beauty pageant sa Thailand, tuloy ang pagrampa kahit kitang natanggal ang pustiso. At sa ating pabaong pampagood night, tampok ang cotton candy vendor na nagsaboy ng kasiyahan sa mga bata. Higit 800,000 bariles ng dagdag na langis mula po sa Russia at Singapore ang dumating sa Pilipinas. Sa kabila niya, nakikipag-usap pa rin daw ang pamahalaan sa iba pang mga bansa para sa karagdagang langis. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Galing mismo kay Energy Secretary Sharon Garin, dumating na sa Pilipinas ang 700,000 barrels ng langis na galing Russia. Petron ang consignee nito. Ayon sa shipping tracker na marine traffic, dumating ang langis lulan ng barkong Sarah Sky nito lang Lunes, alas 2 ng hapon sa Limay, Bataan. Ilang araw lang yan matapos sabihin ng DOE na nakikipag-usap ang pamahalaan sa mga Russian firm para sa pagbili ng krudo sa kanila. Sa gitna yan ng epekto sa krisis ng umiiral na giyera sa Middle East. May dumating din na humigit kumulang 142,000 barrels ng diesel sa Luzon. Binili naman ito ng pamahalaan katuwang ang Philippine National Oil Corporation sa isang Singaporean trader. Unang batch pa lang ito ng delivery. Ang pinagsamang delivery ng langis mula Russia at Singapore ay katumbas ng higit 133.86 million liters ng produktong petrolyo. Sa ngayon, patuloy daw humahanap ang pamahalaan ng iba pang pagkukunan ng langis. Nakausap na raw nila tungkol dito ang Canada, United States at South American countries. Ang China naman, iginiit na bukas silang makipag-usap ulit sa Pilipinas kung sincere ito tungkol sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sagot nila yan sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na reset sa relasyon ng Pilipinas at China at sa pagiging bukas sa oil exploration. Buwelta dyan ng palasyo. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon, lalong-lalo na sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. Wala po siyang secret deal. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Na-depress daw si Senator Sherwin Gatchalian nang malamang wala pang kasiguraduhan sa supply ng langis ng bansa. Si Senator Rodante Marcoleta napaalis sa pagdinig. Narito ang aking report. Nagharapan ang mga lider ng transport group at mga kinatawan ng mga kumpanya ng petrolyo sa pagdinig ng Senate Protect Ad Hoc Committee. Lumalabas na hanggang sa Mayo na lang ang reserbang supply ng krudo ng Petron at Shell, habang ang Caltex at Jetty hanggang sa Abril na lang. We haven't received any confirmation for future deliveries beyond April. It's on a wait and see. There is, although there are some offers available in the market, but the price is very high. Dagdag pa sa problema sa supply ang export ban ng mga bansang China, Thailand at Singapore. Ang chairman ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian na stress sa nalaman nila. To be honest about it, after hearing the statements of the oil companies, medyo na-depress po ako. What I wanted to hear is certainty na merong supply papasok. Kung si Gatchalian na depress, si Senator Rodante Marcoleta na frustrate at umalis na lang sa hearing dahil hindi maipaliwanag ng maayos ang Department of Energy kung magkano ang halaga ng mga inaangkat nilang langis. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject?
Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair, Maging si Manibela President Marval Buena, naglabas ng sama ng loob, partikular sa mahal na petrolyo, tapos ayaw pang taasan ang pasahe. namamasada kami sa halagang piso, 2 piso na increase, hindi para yumaman, para makasurvive kami sa krisis na to. Daig pa natin yung binagsakan ng bomba sa taas po ng presyo ng mga petrolyo. Idinaing din ni Valbuena ang aberya sa bigayan ng ayuda. Marami raw driver ang wala sa listahan. Doon pa lang sa ayuda, meron naman po kaming nakuha sama ng loob. Pinapila po maghapon, mainit, gutom, walang tubig, walang maupuan. Para sa Senado, krisis na ang dinaranas na problema sa petrolyo. Kaya giit ni Senator Gatchalian, dapat ang trabaho ng DOE at ng Philippine National Oil Company o PNOC ay walang tulugan. Wag na kayo matulog kasi nasa inyo na humingi sila ng tulong sa inyo eh. No? So kailangan na talagang mag-double time tayo dito. Kailangan daw tulungan ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis, partikular sa mga bansang may export ban. To go around that, the government negotiation can come in. Correct, because some countries put in a list to say, okay, we do an export ban, but we're willing to consider exceptions to certain countries. Ang PNOC naman, kinakausap na ngayon ng gobyerno ng India at Amerika kasama din ng South Korea at Japan. Siniguro naman ng Department of Energy na may paparating na 22 milyong litro ng diesel galing Japan sa Sabado. Yun nga lang, isang araw lang din daw ang itatagal ng supply na yan dahil malaki ang demand sa nasabing produktong petrolyo. Pero isa pang nakikita ng oil companies na may malaking reserba ng langis ay ang China. Pero kailangan daw nila ng tulong ng ating gobyerno para kausapin ang nasabing bansa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry may nahanap daw ng mapagkukunan ng langis mula sa mga hindi traditional na sources. Bukod sa DOE, pinabibilisan na rin ng mga senador ang kilos ng Crisis Committee na binuo ng ehekutibo na sa 1 linggo pa raw magmi-meeting. Bakit po next week pa? Bakit hindi ngayon na? We're coordinating with the Office of the President for the schedule of the President. The initial indication that the intent is to meet either this week or early next week. Move as fast as the price of diesel and gasoline is going up. Move as fast as that. Kung kada linggo tumataas yung presyo ng diesel at gasolina, dapat kada linggo nagmi-meet rin kayo. The name is Crisis Committee, so pag crisis kailangan mabilis tayong gumalaw. Gumalaw na tayo. Sa parehong pagdinig sa Senado, ginisa ang mga kumpanya ng langis kung bakit agad silang nagtataas ng presyo, gayong ang stock nila ay ang nabili pa noon sa mas mababang halaga. Tingin ni Senator Loren Legarda parang hindi patas ang oil companies. Consumer daw ang sumasalo ng presyo. Sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta, bilyones ang kinikita ng mga kumpanya dahil sa agarang paniningil. Paliwanag ng oil companies, oras na hindi sila agad magtaas ng presyo sa panahong sumirit ang presyo ng langis, makukulangan sila ng supply dahil inaasahang dadami ang bibili sa kanila at wala rin silang sapat na kita pambili. Kanina tinanong ko sa kanila, and I computed it based on their own admissions of the level of consumption month per month of diesel and gasoline. So did the DOE check this? How far did you monitor this? If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. So this is the principle or the practice of all commodity products around the world. Pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang 100% Filipino gas discovery sa Camago 3 well sa bahagi ng Malampaya gas field. Ayon kay PBBM, kaya nito maglabas ng supply ng natural gas kahit pa araw-araw. Sa gitna ng gulo sa Middle East, target itong bawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na natural gas. Bukod pa dyan, ayon sa Pangulo, mas mura ito. 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour ang galing sa Malampaya kumpara po sa 10 pesos and 30 centavos kapag imported. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan
ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Nanawagan ang Manibela na magbitiw na sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin. Ito ang kanilang sigaw sa unang araw ng transport strike. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, alas 10:30 na ng gabi, hirap pa rin bang makasakay ang mga kababayan natin sa oras na ito? Mayan, bahagya pa nga ring naramdaman yung epekto ng tigil pasada ngayong gabi dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bagamat may umiiral na transport strike, may ilang mga jeepney drivers na piniling pumasada. Kaya meron pa ring nasakyan yung ating mga commuter pauwi ng kanilang mga bahay. Dagdag mo pa yung mayat mayang dating ng mga libreng sakay. Ramdam pa rin ang epekto ng tigil pasada ng mga pampasaherong jeep sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong gabi. May mga dumadaan namang mga jeep at bus, pero puno na ang mga ito pagdating sa bandang Philcoa. Kaya naman di maiwasang kumapal ang mga commuter na nag-aabang ng masasakyan. Ang ilan, halos habulin na ang mga jeep, baka sakay lang pauwi. Ang empleyadong si Carmela, 10 minuto nang nag-aantay ng masasakyang jeep pauwi ng San Mateo, Rizal. Actually, may nakaabang na po ng mga jeep eh. Tsaka walang masyadong kalaban, pero ngayon parang daming tao. Nakasakay lang si Carmela nang maswerteng may napadaang kakalabas lang na jeep. Ayon sa ilang jeepney driver, nagtigil pasada rin sila kaninang umaga. Pero kailangan pa rin daw kumita kaya sumaglit ng biyahe ngayong gabi. Wala pong pangbigas eh. Kapakain po ng pamilya, para sa pamilya. Kanina, nagkaroon ng noise barrage ang mga commuter, TNVS drivers at motorcycle taxi riders sa Quezon City. Panawagan nila, i-rollback sa 55 pesos ang kada litro ng produktong petrolyo o ibalik ang dating presuhan ng merkado ng langis bago pa man pumutok ang gyera sa Middle East. May reaksyon din sila sa pahayag ng Malacanang na hindi pa alam kung kailan gagamitin ang emergency powers para suspindihin o bawasan ng excise tax o yung buwis sa petrolyo. Parang ayaw naman ipatupad ng Malacanang, parang naglalagari tayo sa ilalim ng dagat. Ang hirap noon. Yung parang ibibigay, parang hindi. Sa Maynila, nanawagan naman ang mga tsuper na bumaba sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Parang mas pinakikinggan daw ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis kaysa sa mga tsuper. Hindi po nakakabuhay, nakakamatay po. Dinepensahan naman ng Malacanang ang kalihim. Kung nakikita nyo ang itsurang ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE. Si Mang Merlito, garahe muna ang 5 jeep. Hindi na raw kasi kayang buuin ng kanyang mga driver ang pang-boundary. Kung magkano ang naiabot ng driver ko, 500, 600, ganun, yun na lang, tinatanggap ko na lang. Yung ang isang driver ko, nag-boundary, 300. Ang tsuper namang si Arnel, uuwi na lang daw ng Leyte para makapiling ang misis at 5 anak. Wala lang nang alam mo pa na lang. Dududa na kung anong ginagawa dito. Ibaba! 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 Presyo ng langis! Mayan, ayon dun sa grupong Manibela, naging matagumpay yung kanilang transport strike ngayong araw. Kaya naman itutuloy nila itong tigil pasada bukas. Ayon sa leader ng grupo, magsasagawa ng pagtitipon at maikling programa sila dyan bukas sa bahagi ng Welcome Rotonda na susundan naman ng kanilang pagmarcha papunta ng Mendiola. Balik sa'yo. Alright, maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Tandaan ba ninyo ang panahon na maraming bumibili ng mga diesel na sasakyan dahil mas mura ang kada litro ng diesel? Parang antagal na noon. Ngayon kasi ang diesel ay sobrang mahal. Pumapalo na sa 120 kada litro. Samantalang ang gasolina, mahal din pero hindi hamak na mas mura kaysa sa doon sa diesel. Bakit biglang bumaligtad yung mundo? Mulat sa pulay, mas magastos talaga mag-refine ng diesel kaysa sa gasolina. Pero po kung tutusin, hindi naman po ganun kalaki ang kaibahan at merong ibang dahilan. Ang talagang dahilan ng pagpalo po ng presyo ng diesel ay ang law of supply and demand na mas markado sa panahon po ng krisis. Halimbawa, sa sektor ng transportasyon, ang laki kasi ng demand para sa diesel.
60% ng transportation sector umaasa po sa diesel kumpara sa 35% lamang na gamit yung gasolina. Mga jeep, mga bus, mga delivery trucks, mga logistics, mga cargo, puro po diesel yan para i-deliver ang mga tao o mga kagamitan sa kanilang mga destinasyon. Sa kabilang dako naman, karamihan ng gumagamit ng gasolina ay pang private mobility lamang, gaya po ng mga personal na sasakyan o mga motorsiklo. Ito pa, sa mga heavy industry, ang gamit din po ay diesel para po sa heavy machinery, gaya po ng mga backhoe, mga excavator o mga generator sets. So ang diesel po ay hindi lamang pang mass transportation, ito rin po ay nagpapagalaw ng industriya at ng mga ekonomiya. Kung titingnan mo po ang konsumo ng diesel, dito po napupunta. 75% ay sa transportasyon. Kasama na po dyan ang mass transport, hanggang 15% naman para po sa heavy industry at 10% para po sa power generation. So malawak po ang kanyang pinagagamitan. So kung ikukumpara po natin ang ating konsumo ng mga produkto ng langis, ito po ang itsura. Higit 40% ng ating konsumo ay diesel at higit 25% lamang po ay gasolina. Ang laki po ng kaibahan ng demand ng diesel laban po sa gasolina. At ito po ang naging dahilan kung bakit ang taas ng presyo ng diesel ngayong panahon ng krisis. Dahil mas malaki ang demand ng diesel, hindi lang po dito kundi sa buong mundo. Mas mataas din po ang sinisingil ng mga kumpanya ng langis para i-deliver ito sa mga gumagamit po ng diesel. Kambyo tayo sa ibang balita. Pinalagan ng kampo ni VP Sara Duterte ang Anilay mini-trial sa pagdinig ng komite ng Kamara sa kanyang impeachment complaint. Kaya naman, posible raw na iakyat nila ulit ang pagkwestiyon sa impeachment sa Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung kahapon ay no-show si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee sa kanyang impeachment hearing, posibleng sa Korte Suprema naman dumulog ang kampo ng bise. Yan ay para questionin ang impeachment proceedings laban sa kanya. Matatanda ang nagpasaklolo rin noon sa SC si VP Sara kaugnay ng unang impeachment complaint laban sa kanya na umakyat sa Senado. Paniwala ng legal team ni VP Sara, lumalampas na ang komite sa kanilang mandato sa impeachment proceedings. Dapat lang daw nakatutok ang komite sa pagsusuri sa mga reklamo at naka-attach na mga ebidensya para matukoy kung may probable cause o sapat na basehan para umusad ang mga reklamo. Pero ang ginagawa raw ng komite, parang mini-trial na. Tanong pa ng kampo ni VP Sara, bakit kailangan pa raw ipasabina ng komite ang mga dokumento at ilang personalidad? That goes beyond the evaluation of the complaint, di ba? Yan nga sinasabi natin. Kung walang ebidensyang naka-attach, bakit tayo nag-allege? Tapos biglang ngayon maghahanap tayo in the hope, no, and I have to emphasize this, in the hope that there is something incriminating that will somehow come out. Kabilang sa mga hinihinging dokumento ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Handa raw itong ilabas ng Office of the Ombudsman. That would fall under the area offices, no? So we would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office. Tugon ng Justice Committee members sa balak ng bise, karapatan naman daw ng kampo ni VP Sara kung iaakyat man nila ang usapin sa Supreme Court. Pero giit nila, ang pagpapasabina ng mga dokumento at personalidad ay para sa clarificatory questions na sakop ng kanilang jurisdiction. Sinusunod lang din nila ang naunang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pagbibigay ng due process sa bise at idaan ito sa pagdinig ng komite. Nakapagtaka na kine-question din nila yon. It's ironic, right? It's not for them to say that one proceeding is unconstitutional. They might believe that, but hindi nila dapat sinasabi yan. It should be the Supreme Court that will declare the proceedings unconstitutional. May general averments naman dun sa complaint, di ba? So may general statements naman about it. Kaya nga nagpatawag ng additional documents or nagpatawag ng additional witnesses is para maklaro yung may final details of the general statements made in the complaint. Sa April 14, ang susunod na pagdinig ng komite para tignan kung may probable cause o sapat na basehan para umusad pa ang mga reklamo laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Arestadong isang Chinese fugitive na nagtatago dito sa Pilipinas. Ang nahuling pugante, konektado umano kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Wanted sa China pero sa Pilipinas na bistong nagtatago ang isang high-profile Chinese fugitive. Siya ang target ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa operasyon nito sa isang bahay sa barangay Bel Air sa Makati nitong Miyerkules. Hindi na nakapalag sa mga operatiba ang dayuhang puganteng si Zhang Jinglong, 30 taong gulang. Ayon sa NBI, 2019 pa nagtatago sa bansa ang pugante na sangkot sa telecom fraud sa Guangdong, China. Sila po ay nagtatawag ng kanilang mga kliyente. Mostly sa ibang bansa po, hinihikayat po nila na mag-invest. Minsan gumagamit po sila ng mga larawan or profile ng mga magagandang babae. Napag-alaman pang may kaugnayan kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang Chinese fugitive. Connected po siya doon sa dating POGO operation sa Bamban Tarlac. So kung saan nga po nagkalat-kalat na rin sila. Pero based po doon sa intel na nakuha natin sa kanyang kaso sa China, yung doon po nag-ugat yun, doon sa operation nila sa illegal POGO operation sa Bamban Tarlac. Kasama rin sa mga dinampot ng BI ang 3 iba pang Chinese nationals na walang mga legal na dokumento. Protektado umano ng isang aktibong pulis at Air Force reservist ang dayuhang pugante. Sila raw ang nagsisilbing mga bodyguard nito. Nahuli sa mismong operasyon ang sinasabing pulis na may ranggong Police Master Sergeant. Itinanggi naman ng pulis ang paratang. Sinasabi po magkakaibigan lamang daw po sila at nung pagpasok namin po doon sa area, sinasabing binisita lamang daw nila yung fugitive na subject. Patuloy namang pinaghahanap ang AFP reservist. Nakikipag-ugnayan na ang BI sa PNP at militar para makumpirma ang pagkakakilanlan ng AFP reservist. Bukod sa mga uniforme ng pulis, may nakuha ring airsoft guns at mga baril sa operasyon ng BI. Dinala na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang dayuhang pugante bago ipa-deport pabalik ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, magdala ng palangga sa init kung lalabas. Kanina po, pumalo sa 42 degrees Celsius ang highest heat index o yung damang init sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayon po sa Pag-asa, posible yang magdulot ng heat cramps at matinding pagkapagod o kaya naman ay heat stroke. 42 degrees Celsius din ang heat index forecast bukas sa San Jose. 33 to 41 degrees Celsius ang posibleng maramdamang init sa iba pang mga lugar. Epekto pa rin yan ng easterly winds na ang mainit na panahon sa ating bansa. Sa forecast po ng Metro Weather, maaraw bukas sa halos buong Luzon, kabilang na po ang Metro Manila. Maulap hanggang sa maaraw naman sa Kabisayan, habang posible ng umulan sa hapon sa ilang lugar sa Mindanao, dulot po ng mga thunderstorms. Showbiz tonight na tayo. Matapos kumpirmahing buntis, nag-negative sa pregnancy test ang online personality na si Queen Yasmin. Ipinakita na tinaguriang all-purpose queen ang negative result sa Facebook. Sabi niya, and I quote, dahil sa stress sa galit sa kanya. Hindi niya binanggit kung sino ito. Pero say ni Queen, maayos na raw sila ng kanyang partner na si Elmer Villacura aka Troy Tuyor. Pero ito ang hot topic. Nag-comment sa post na yan si Queen at sinabing positive naman daw talaga ang unang PT. Pero nag-negative daw dahil pinalaglag umano ito at sunod-sunod daw siyang pinainom ng gamot. Hindi niya rin pinangalanan kung sino ang gumawa sa kanya niyan. Pero nag-alala dyan ang maraming netizens. Ang payo nila kay Queen Yasmin, magpa-check up na siya. Jaw-dropping ang eksena ng isang kandidata ng Miss Grand Thailand 2026. Sa gitna kasi ng pagsabak niya sa preliminaries, natanggalan ng pustiso.
Insidenteng kumalas ang dental veneers ng Thai beauty queen na si Kamol Wan Cha Nago. Nangyari yan habang nagpapakilala siya sa stage. Pero naagapan niya ito kaya hindi yan tuluyang nahulog sa sahig. Tumalikod siya saglit para agad ayusin ito. Hinangaan naman ng netizens ang kandidata dahil sa kanyang grace under pressure. Kaya tuloy ang kanyang rampa para sa corona. This Saturday naman gaganapin ang coronation night ng Miss Grand Thailand 2026. Magpapatuloy pa ang ating tsikahan later, kaya dyan lang kayo. Susunod, mga airlines nagkakansela na raw ng flight dahil sa krisis sa petrolyo. Mga motorista kanya-kanyang diskarte para makatipid sa langis. At ang official trailer ng TV series version ng Harry Potter nilapag na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maraming flights ang kanselado ngayon, partikular na ang mga papunta at galing sa Dubai. Isa pang problema, ang nakaambang taas pasahe sa eroplano. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Balak mo bang humabol mag-book ng flight for summer travel? Naku, mag-book na mga kapatid. Pagpasok kasi ng Abril, asahan ng lolobo ang presyo ng mga plane ticket. Bukod sa aabot sa 6,000 piso ang fuel surcharge para sa international flights, tataas na rin ang base fare. Base ito sa dynamic pricing ng mga airline, depende sa demand ng mga pasahero. Ang dahilan niyan, ang gyera pa rin sa Middle East. Lahat ngayon apektado yung mga tours namin to Europe for March, April, May. Canceled na talaga lahat. And hindi namin alam ngayon kung kailan siya i-rebook kasi it will really depend on the situation. Bukod sa maraming canceled flight sa gitnang silangan at European countries, bagsak na rin daw ang biyahe sa mga local destinations sa bansa sa susunod na buwan. So, patay talaga ang travel and tourism industry na naman. Yung mga new bookings, halos wala talaga when it comes to tours. Kasi kahit mga local destinations, parang wait and see na yung attitude ng mga tao. Parang wag muna mag-travel unless it's essential and it's really necessary. Kaya para sa National Association of Independent Travel Agencies, it's going to be like the pandemic eh. Ganun na naman yung effect niya. So, for us, for travel agents and tour operators talaga, very bleak ang next few months namin. Kasi hindi rin namin alam what will happen. ang mga balikbayan nga nating mga kapatid, nag-aalala na rin kung paano sila lilipad sa mga bansang pinagtatrabahuhan. Bukod sa taas presyo, baka makancel na rin ang flight. Yun yung inaalala baka may mag-cancel. Ba't po tumuloy pa kayo? Kailangan graduation ng anak. Sugal ka sa pamasahe, masyadong mahal. Parang one way is 56K. Sugal lang din. Kung makakancel, di magwe-wait po ulit for another flight. Ang Philippine Airlines nag-anunsyo na ng mga flight schedule adjustments dahil sa pabago-bagong kondisyon ng global aviation. Humingi sila ng paumanhin at tiniyak na magbibigay ng assistance sa mga apektadong pasahero. Sa ngayon, ang hindi apektado ng tumataas na presyo ng krudo ang mga babiyahe sa Semana Santa. Sa pagtataya ng Civil Aviation Authority of the Philippines, aabot ng 6.5 million ang mga pasahero sa mga paliparang pinangangasiwaan nito. Mas mataas kumpara sa 6 na milyon na naitala noong 2025. Hawak ng kaap ang lahat ng paliparan sa bansa, maliban sa NAIA, Clark, Cebu at Lagindingan. Kahit na medyo, nagkaroon ng issue doon sa supply of oil. Pero itong mga nabiling ticket, in advance naman to. Kaya in-expect namin, wala pang effect doon sa pagtaas ng mga ticket sa ngayon dahil advance yung nabili nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kanya-kanyang diskarte sa pagtitipid ng gasolina ang ilang delivery rider. Ang iba ay pinaparada muna ang motorsiklo at saka maglalakad. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Matyagang nilalakad ng delivery service rider na si Cora Legaspi ang kaling ito sa Sampaloc, Maynila.
Imbis kasi na nakamotor, hinahatid niya na lamang ang mga parcel sa pamamagitan ng paglalakad. Ngayon, sobrang taas po ng gasolina. At least mas tipid po kami, parang isang gastos lang po para sa isang gasolina sa motor. Ang diskarte kasi ngayon ni Cora at kanyang asawa, ipaparada na lang sa kanto ang kanilang motor, saka sila maglalakad para i-deliver ang mga parcel. Kaya naman, kahit papano'y nakakatipid daw sila ng 200 pisong halaga ng gasolina. Mas mabilis po sana yon kasi nakamotor kaya di ka maglalakad. Ngayon kasi kailangan magtipid. Reklamo ng riders dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina, wala na halos silang maiuwing kita sa kanilang pamilya. Kung dati, nakakapagpakarga pa sila ng 200 pesos, ngayon, mahina na raw ang 500 piso. Sabi ng ilang mga rider, dati umiikot pa sila sa mga kalsada, makahanap lang ng booking. Pero ngayon, mas lamang na raw na tumatambay na lamang sa isang lugar para mamili ng mabubuk. Isa na riyan ang delivery rider na si Ray Malaza. Tanghaling tapat na ng maabutan namin at magsisimula pa lang bumiyahe. Iba na raw ngayon ang estilo niya sa pagkuha ng booking. Ngayon sir, dito na lang kami, mga tag 3 kilometers na lang po. Kasi di na kaya kasi talaga yung gasolina sir . Dati po, maabot kami Calamba, Santa Rosa kasi medyo kaya pa. Ang masaklap pa, naubos daw ang oras niya sa pagpila para sa ayudang 5,000 piso. Pero wala naman siyang nakuha. Sayang isang araw namin yan ngayon sir. Ngayon wala pa kahit isa. Yung iba, kahit di nagbibiyahe, nandun yung pangalan nila sa listahan. Kami na araw-araw po, di po kami nasama. Hindi nag-iisa si Ray. Maraming nagtiyaga sa mahabang pila para tignan kung kasama sila sa listahan. At ang mga bigo, diretso sa helpdesk muna. Ipinalista kanilang mga pangalan para makasama sa susunod na bigayan. Sana po mabigay na po yung para lang makabayad kahit pa paano kuryente. 24 ng due date. Ngayon, babayad ko sana. Wala. Bukod sa mga dismayadong delivery rider, napansin din namin si Morito Rebalde, 79 anyos na jeepney driver. Hindi raw kasi siya nakaabot sa schedule ng mga tsuper ng jeep kahapon. Kasi kasama ko dati, driver, nakakuha daw ng 5. So sabi ko, yun ang nag-recommenda sa akin sa operator. Hindi sana ang tulad para lang makakuha ko lang 5,000. Tama na yun, salamat kung mayroon man. Ayon sa DSWD, magkakaroon naman ng panibagong payout para sa mga hindi umabot sa nakatakdang schedule. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa gitna ng iniiyakang presyo ng petrolyo, baka sa kalagitnaan pa raw ng Abril ibaba ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order para tapyasan o di kaya suspende ng excise taxes sa langis. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng Department of Finance na posibleng sa April 12 or April 13 pwedeng ilabas ang EO kaugnay dito. Paliwanag ng ahensya, bagamat napirma na ng Pangulo ang batas para sa emergency powers, magiging epektibo pa lamang ito 15 araw matapos itong mailathala. Hindi namang maiwasang punahin yan ng ilang senador, lalo't minadali nila ang pagpasa sa nasabing panuhala. Kami po, nagmadali kami para mapasa yung batas na yan. Sana po, madaliin nyo rin yung pag-implement. Two triggers. One is the $80 should be breached, and that has been breached. Okay. And then the second is there should be some recommendation from the DBCC. Yes. Now, in terms of the timeline, in terms of the update on the DBCC, we will already be meeting on Friday. And then definitely we will come up with recommendation by next week so that as soon as the law is in effect by around April 13, the President can already issue that EO. Bilang tulong sa pagtitipid sa enerhiya at paikisa sa National Energy Emergency, magpapatupad ng adjusted mall hours ang mga major mall operator. Simula po sa March 30, mula 11 a.m. hanggang 9 p.m. ang kanilang mall hours mula Lunes hanggang Biyernes. 10 a.m. hanggang 9 p.m. naman kapag weekends. Epektibo yan sa lahat ng mall ng SM sa buong bansa. Halos ganito rin ang ipatutupad na mall hours ng Ayala Malls at ng Robinsons Malls. 11 a.m. hanggang 9 p.m. kapag weekdays, habang 10 a.m. to 10 p.m. naman kapag weekends. Wala pang abiso ang iba pang mall operators.
Nagsalita na ang Pussycat Dolls sa issue ni Carmit Bacar na hindi invited sa reunion concert. Sa isang interview sa trio na sina Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt at Ashley Roberts, sinabi nilang nagbabago raw ang lineup. Ayon pa kay Kimberly, they are protecting their peace. Pero hindi na niya idinetalye yan. Kamakailan lang nang sabihin ni Carmit na hindi siya invited sa world tour ng OG Girl Group. Taong 2003 nang i-launch ang Pussycat Dolls with 6 original members. Susunod, 26 patay sa nahulog na pampaserong bus sa ilog sa Bangladesh. At silipin ang kulturang Pinoy na tampok sa animated film na Forgotten Island. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Update naman po tayo sa giyera sa Middle East. Tinatangka raw sakupin ni US President Donald Trump maging ang sentro ng oil export ng Iran. Sa gitna niya, umaasa pa rin daw si Defense Secretary Gibo Chodoro na tuluyan ng bubuksan ng Strait of Hormuz. Narito ang Frontline News Abroad. Paulit-ulit ang linya ni US President Donald Trump, may negosasyon na ang Amerika at Iran. Pero kahit nag-uusap na, mas malakas pa rin ang tunog ng bomba. Habang sinasabing may diplomasya, patuloy ang pagpapasabog sa mga infrastruktura sa Iran. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. Pero paulit-ulit ng git ng Iran na wala ngang ganyang usapan at ayaw nila makipagnegosasyon sa Amerika. Ayon pa kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, kung totoo ang sinasabi ni Trump na nanalo na ang Amerika sa gera, bakit daw Amerika pa rin ang gustong makipag-usap? Galawang talunan daw yan. Dagdag pa ng Iran, handa silang tapusin ang gera pero sa sarili nilang kondisyon. Hindi lang daw dapat tigil putukan ng usapan. May presyo rin daw ang pinsala. Dapat daw itong bayaran. Habang nagtatalo kung sino ang panalo, mas lumalawak naman ang bakbakan. Target nga ngayon ng Amerika ay ang Kharg Island na sentro ng oil export ng Iran. Tinatangka raw itong sakupin ni Trump. Kaya pinaiigting na ang military operations dyan. Ang Strait of Hormuz naman, pinipili lamang ang pinadadaan gaya ng mga oil tanker ng India at Thailand. Si Defense Secretary Gibo Chodoro naman, umaasang tuluyan itong bubuksan sa lalong madaling panahon dahil importante ito sa pagde-deliver ng langis sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sumadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ito ngayong Huwebes sa 60 pesos and 23 centavos. Mas mahina ito ng 13 centavos sa naitalang 60 pesos and 1 centavo nitong Miyerkules. Nitong Lunes naman ang maitala ang panibagong all-time low na dolyar na 60 pesos and 30 cents. Una nang nagbabala mga ekonomista na lalo pang magmamahal ang petrolyo kung patuloy na hihina ang piso. Dulot din ito ng hindi matapos-tapos na gera sa Middle East. Abangan, cotton candy na tinangay ng hangin, pinagkatuwaan at pinag-agawan ng mga bata. At a TV series version ng Harry Potter may unang pasilip na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Potterheads, mag-ingay! May official trailer na ang TV series version ng Harry Potter. Mr. Potter, I think we can expect great things from you. Let's see who you are.
Tampok ang mga eksena mula sa unang Harry Potter novel ni J.K. Rowling na Harry Potter and the Philosopher's Stone. Kabilang ang humble beginnings ni Harry sa Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Pati ang pagsisimula ng kanyang friendship with Hermione and Ron. Bibida ang bagong henerasyon ng trio kabilang si Dominic McLaughlin at Harry, Arabella Stanton at Hermione, at Alastair Stout as Ron. Mapapanood ang Harry Potter and the Philosopher's Stone series sa HBO Max this Christmas 2026. Pinoy culture and folklore ang tampok sa upcoming animated movie na Forgotten Island. You don't have to go all the way to the US for school. It's what my parents want. It shouldn't be their choice. It's your life. But hey, we made some good memories. Kabilang sa mga bumida sa official trailer ang iconic na Philippine jeepney. Iikot ang istorya sa mag-best friend na sina Joe at Raisa na mapupunta sa isang misteryosong isla. Kapag nagtagal sila sa island, mabubura ang memories nila. Kabilang sa voice cast ang ilang Pinoy stars gaya ni Lea Salonga, Liza Soberano, Jokoy, Manny Jacinto at Dolly De Leon. Co-directors naman ng movie sina Joel Crawford at ang PhilAm na si Januel Mercado. Abangan ang kanilang adventures sa Forgotten Island sa September 23. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. At para naman sa ating pabawang pampagood night, umulan ng saya para sa ilang bata sa China. Dahil po yan sa cotton candy. Nagkumpulan ng mga bata sa cotton candy vendor na yan. Paano ba naman kasi nagkalat sa ere ang kanyang paninda? Hindi pa yata sanay ang vendor, pero masaya ang mga bata dahil sa sweet treats. At masaya din kami. Kita mo yung mga bata, meron silang Harmony. Oy, sa mga Potterhead, wag po kayong Hermione yan. Nalito lang si John. Hermione po yun. Yes, mga Scene mo. Kailangan mong manood na ng Harry Potter para makita mo talaga na Hermione, ganun siya tawagin. Paano ulit, Miss Man? Hermione, kasi Hermione. British. Yan. Harry Potter. Harry Potter. Yan. Ano ba sinabi ko? Harmony. Twice. Napasaya mo kami, talaga. Naka-phonetic na nga yung pronunciation niya. Oh my God! I'm sorry mga kapatid, babawi po tayo. Babawi tayo sa mga Potterheads. Manonood na ngayong weekend si Jan. Yes! Silent na yan. All for Harmony. Oh my God! Yan po ang 45 minuto. Pag-imay sa malagang headlines. Uy, grabe, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung mga kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mean Las Baños, oras sa iyo. Ako naman po si Adlingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.